O mga kababayan, nakita niyo na ba ito? Yung speech ni Manny Pacquiao doon sa COMELEC mga kababayan na nag-file ito ng COC bilang senador for the end time. Mia, kikilabutan ka talaga mga kababayan sa mga pinagsasabi. Yung the nerve. Yung talagang kung makikinig ka, masasabi mo talaga na, talaga lang ha, na masamamang magmura mga kababayan pero jutang gina. Pinagsasabi nitong Pacquiao na to. Yung si Pacquiao na square inch lang po ang laman ng ulo mga kababayan. Mia, panoorin po ninyo ha. Pero bago po yan mga kababayan, gusto po lang natin pasalamatan itong mga mababait nating mga viewers all over the world. Kagaya na lang ni Madam Kitty Chan Gonzalez ng Australia. Thank you so much po Madam Kitty. Ang kababayan natin si Jay Albiza ng USA. Oh, hello po dyan sa USA. Ito rin kababayan natin from Hong Kong, si BJ Lapay. Kumusta po mga kababayan natin sa Hong Kong? Lalong-lalo na kay BJ Lapay. Thank you so much po sa inyong super thanks. At last but not the least, ang kababayan natin from the Philippines na si Mr. Henry Francis Franzacilio. Thank you po kababayan. Narito po ang video mga kababayan. Ako po ay nag-file ng Certificate of Candidacy para tumakbo ulit ng senador. Hindi na natuto mga kababayan. At ipagpatuloy ang aking advokasya para labanan ang korupsyon. Diyos me. Intro pa lang mga kababayan, sablay na. Ipagpapatuloy ang aking advokasya para labanan ang korupsyon. Diba, alam natin na pabigla-bigla, naging anti-corruption crusader ito si Pacquiao mga kababayan dahil ginamit niya yan para sa kanyang pamumulitika dahil tumakbong presidenteng, ewan lang natin kung anong analysis niya mga kababayan, Pacquiao analysis siguro. Talo. At yung kalaban niya, si Ngag-Ngag, grabe ang kanyang atake dahil kurakot. Ngayon, nakijoin na kay Ngag-Ngag. At ang sabi, ipagpapatuloy niya ang kanyang crusade for anti-corruption. Diyos mio. Tapos, nag-join na sa taong sinasabi niyang kurap. At marami po tayong sa aking panungkulan sa Senado. Nung nakaraan ay mayroon po tayong investigahan ng mga korupsyon. Kumusta na pala yung sabi mong may makina sa ilalim ng Dolomite Beach? Pacquiao. Animal, no? Kung ano-ano na lang ang pinagsasabi mga kababayan. Sabi niya, may makina doon sa Dolomite Beach kaya kurakot si Duterte mga kababayan, sabi niya. Maghukay ka, hinukay mo ba? Nakita mo yung makina sa Dolomite? Yung mekanismo mga kababayan, akala niya makina yun. Mechanism. Iba ang mechanism sa makina. Ungas. Sa ilang ahensya ng ating gobyerno. At hindi lang po yan, marami tayong mga ebidensya. Yung mga korupsyon na hindi katanggap-tanggap sa aking damdamin na makita. Hanggang ebidensya ka na lang. Dito kung mayroon ka talagang pagmamahal sa bayan, dalhin mo yan sa korte. Sa ating bansa. Dahil ako'y naniniwala. Kaya naghirap ang ating bansa. Dahil sa mga politikong katulad mo, ngas. Ang malaking katanungan mga kababayan, bakit nananalo pa rin ang kagayang mga gunggong na ito mga kababayan? Yung makapagbigay ng advice tungkol sa corruption, para kang tinuturuan ng taong mas bobo pa sa'yo. Makapagsalita, akala mo kung ang gagaling. Ganyan po talaga mga kababayan, yung taong kulang-kulang sa intellect. Meron lang silang ideyang kakarampot. Feeling na mga kababayan na ang dami ng alam. Tapos, mas malakas ang bunganga Confident mga kababayan sa kanilang maliit na kaalaman. Pero hanggang lang salita lang mga kababayan. Wala po yung napatunayan sa gawa. Puro ngawa. Naghirap at nagdusa ang sambayan ng mga Pilipino. Maraming mga walang trabaho. Bagsak ang ekonomiya natin dahil po sabihin mo yan kay BBM. Sa korupsyon. Ang korupsyon talaga ang kanser ng ating bansa. Tapos, nakijoin ka sa Bagoong Pilipinas na number 1 issue, corruption. Correct me if I'm wrong. Guys, correct me if I'm wrong. Kung makapag-English wrong ka talaga. Yan po ang dahilan bakit sadsad, bagsak ang ating ekonomiya at ang daming mga Pilipino na walang trabaho. Wala pong mangyayari
sa bansa natin. Walang mga... Natural, talaga. Walang mangyayari sa bansang ito kapag paulit-ulit nating iboboto ang ganito mga klaseng tao, mga kababayan. Ay, Diyos mia. Nangyayari sa kinabukasan natin kung hindi po tayo lalaban at labanan ang korupsyon ng ating bansa. Paano mo lalabanan ang korupsyon ng ating bansa? Andyan ka sa bagoong Pilipinas. Di ba ang sabi, ang napakalaking source of corruption, nagbi-bleed tayo mga kababayan, is nandyan sa administrasyon. Dahil sila ang may hawak ng pondo ng bayan. So paano mo lalabanan, Pacquiao? Andyan ka. Pinagtanggol mo na nga. Pinagtanggol niya sa BBM mga kababayan. Nilodok lahat ang kanyang mga sinabi dati. Kailangan pigilan po ang korupsyon. Dahil ang korupsyon po sa aking kaalaman, sa aking may kaalaman ka ba? Yan po talaga. Na-discovery. Knowledge na yan. As if, ngayon lang niya nalaman. Ang korupsyon, base sa aking pagka-discovery, ay siyang dahilan ng ating paghihirap. Smio, common science. Common science, Pacquiao. Ngayon mo lang nalaman. Ginagawa nila ang... Siya pala yung nagsabi na common sense lang daw ang kulang sa ng mga Pilipino, mga kababayan. Dahil wala daw common sense sa mga Pilipino. Malamang, yung mga bumuboto sa iyo, Pacquiao, walang common sense. Ang politics as a business. Correct. Nung 2022 presidential elections, isa kayo dun sa naging hardest critic ni dating nung nooy candidate na si Ferdinand Marcos Jr. Gaano kahirap sa inyo para na lunukin ang iyong sinukan na mag-consider na una, lumipat sa kanyang partido at ngayon ay tumakbo sa ilalim ng party niya. At tawag dyan mga kababayan, walang prinsipyo. Kulang na nga sa medyo kaalaman mga kababayan ha. Kulang din sa performance. Kulang pa sa prinsipyo. Mio, naghahangad na maging presidente. Presidente ka muna doon sa kahit pa sa Boxing Association o doon ka na lang. Hindi naman po nag-criticize ako ng todo sa ating Pangulo. Anong hindi nag-criticize ng todo? Sabi mo, trilyones ang nanakawin kapag naupo na. Ang sabi mo, pakawatan. Pamilya kawatan. Tapos ang sabi mo, ipapakulong mo pa si Imelda. Siyempre, sabi ni Pacquiao, hindi naman doon sa ordinaryong kulungan na lalo pang mamatay yan. Sabi nito si Pacquiao lalo pa daw mamatay si Imelda. Hindi pa yan grabe. Tapos naman si PBBM naman mga kababayan. Okay lang yun uniting na tayo. Mio. Pareho siguro ngag-ngag. Ewan lang natin Pareho ba kayo ngag-ngag? Anyway mga kababayan, aminado na drug user. Dati aminado na yan. All kinds of drugs, sinabi niya. Ang tinanong lang ako ng media noon na about sa Sige, corruption. Sabi ko kung may ninakaw, dapat ibalik. Hindi yan. Gusto mo ipakita natin ulit yung mga sinabi mo, Pacquiao? Kung may ninakaw, ang konstitusyon natin, ang gobyerno natin. Sabi mo pa ipapakulong mo. Gagawa ka ng mega prison. Kailangan ng due process. And then, sa aking ano pala yung sabi mong ipapakulong mo sa Imelda? Due process. Sabi mo ngayon due process. Korte ka ba? Sabi mo papakulong mo sa Imelda. Bayan. Para doon sa inyong kaalaman. Ang nagsabi mga kababayan, itong napaka-puno ng kaalaman sa utak. Siguro sa habang panahon, ito, imulat natin ang mga mata natin dahil may matatalino naman tayo. Nako. Kapag ito si Pacquiao nagbigkas ng mga words na matatalino naman kayo. As if yung IQ hindi below sea level. Imulat natin. Lagi nating sinisisi ang pamilya Marcos pagdating sa korupsyon. Ikaw na nag-unang sisi. Nako, ba natin nakikita na sa panahon ng Marcos, ang bansa natin number 1 sa ekonomiya. Number 1 daw sa ekonomiya ang bansa natin. Bigas sa tag-20, 60 na. Yan ba ang number 1 sa ekonomiya? Number 1 ba sa ekonomiya? Nagbenta tayo ng ginto, ng gold reserves, inflation. Magtanong ka, mag-survey ka, Pacquiao, sa mga tao din nandyan sa sa baba. Tingnan nyo. Ask them kung umasenso ba sila. Di ba, masampal ka ng 10 oras sa mga tao dyan. Pang bansa na number 1 sa ekonomiya. Sino may sabi sa'yo number 1 sa ekonomiya? Kung number 1 tayo sa ekonomiya, mga kababayan, hindi na sana tayo third world country. Dahil pa natin ang Amerika. Kung ganon, Pacquiao. Ikaw, number 1 sinungaling.
Sige. Sige pa. In reality lang ha. Hoy mga media, walang sasampal dyan kay Pacquiao sa inyo. Magre-rebat na. Sinong may sabing number 1 tayo sa ekonomiya? Anong datos mo nagamit, Pacquiao? Saang planeta ka? Oh. In reality lang. Oh, in reality pa daw mga kababayan. Ngayon, hindi kurap ang bansa natin. Sad-sad tayo. Sad-sad na nga. Kailan pa tayo hindi sumansad? Ay, Diyos mio, tong... For how many decades, pabagsak ng pabagsak ang ekonomiya natin. Oh, tapos, ngayon, number 1 na. Magtanong ka nga kung mayroong mag-a-agree sa'yo. Sa baba, ha? Huwag yung mga politiko. Number 1 na ba ang economy natin? Ewan lang natin kung hindi ka mabatukan, Pacquiao. Maraming mga Pilipino na walang trabaho. Yan ang hinahanap ko. Yan ang gusto kong i-establish, yung legacy. Oh, yung legacy mo. Sana andun ka na lang sa boxing, Pacquiao. Oh, huwag ka namang himasok sa politika. Jack of all trades, mga kababayan. Gustong magpastor, magsinger, artista, pianista, iba't iba pang mga basketballista. Oh, politiko, presidente. Nang kanyang specialty lang naman, mga kababayan, boxing. Diyan ka na lang siguro sa boxing. Oh, suporta pa kami sa iyo. Oh, Mio. Makagawa tayo ng legacy dito, hindi para magpayaman. As if, no? Di ba sabi ni Kibuloy, oh, may anomalya ka doon sa sports complex mo? At nakita ko ang programa ng Pangulo dito sa Bagong Pilipinas. Oh, Bagong Pilipinas. Na magkaroon ng trabaho. Oh, yan na mga kababayan ang kanilang mga script. Para ng mga robot ang mga yan. Lahat ng 12 na apostles niya, mga kababayan. Diyan sa Bagong Pilipinas. Kita namin na pag unlan Bagong Pilipinas o ganyan. Ang talaga. bawat Pilipino, umasinso yan. ang pamumuhay ng bawat pamilya. Yan ang kanilang Hindi script. ba dapat? Hindi. Ba dapat? Ay, nako. Hindi. Kung papasok lang itong ating kamay mga kababayan dyan sa TV, matagal na natin, ganyan yung mukha ng Mio. Sinungaling. Oh. Suportahan natin. Hindi pa maganda yan? Kayo lang. Bahala kayo. Oh. Sa Sama-sama lahat ng kayong mga babangan. nag-criticize sa ating administrasyon. Oh, number 1 ka na dati. Wala kang prinsipyo, Pacquiao. Mag-isip po tayo. Okay, mag-isip. From his words, mga kababayan na akala mo ang laki ng isip. Hindi ito labanan ng bawat pamilya, kundi Labanan niya ng utak na obviously talo ka. naglalaban natin dito ang kinabukasan ng ating bayan. Kinabukasan ng sabayan ng Pilipino. Lilipas lang din tayo lahat. Alalahanin natin. Oh, ikaw, sana hindi mo sinira yung pangalan mo, ha? Sa boxing, ang ganda na ng imahe mo. Pumasok ka sa politika. Inidoro ka. Hindi lang inidoro, mga kababayan. Ito yung pina-flash sa inidoro. Lilipas lang din tayo. Kahit ano ka man ka-powerful, kahit ano ka man Ang ganito kayaman. mga klase, mga kababayan, is yung pinaka-despicable na klase na tao na traidor, mga balingbing ba? Di ba una, tinraidor na si dating Pangulong Digong. Kaibigan nila yan, ha? Tapos ngayon, nakipagkaibigan naman kay BBM, mga kababayan. Inaway niya yan dati. At after that, aawayin na naman yan. Ganito mga klaseng tao, mga kababayan. Ang sama ng mga ugali ng mga ganyan. Pangit na mga kababayan. Example. Kahit ano ka pa kasikat. Kahit ano ka kapasikat. Tandaan ninyo, pag wala na tayo doon sa mundo, humarap ka sa salamin, Pacquiao. ang maalala ng tao yung ligasiya na nagawa mo. Maalala ka ng tao na walang silbi na senador, walang silbi na politician. Sa taong bayan, ligasiya na nagawa mo sa buhay kung sino yung natutulungan mo. Man of destiny. Siya na mismo ang mga kababayan, nagbansag sa kanyang sarili. Man of destiny. Pero kung ang ligasiya mo, pangit, kagaya mo masama, ngayon. magnanakaw ka, Kagaya ng sinasabi mo kay BBM. Sabihin mo yan sa harap ng Bagong Pilipinas mong leader. hindi ka makakalimutan ka ng susunod na henerasyon. Yun po ang advokasya natin. Yan po ang inahangad natin. Kaya nandito tayo. Tumatakbo para ipaglaban ang sabayan ng Pilipino. Kawawa ang mga mahihirap na tao. Excuse me. Kawawa ang mga mahihirap na tao. Ang totoo, mga kababayan, ang mga nagsasabi ng ganyan, ang yayaman. Parang, kawawa kayo dyan. Mga mahirap, kawawa kayo. Tapos gagamitin ang mga mahirap, mga kababayan, ipaglalaban daw. Tapos after na manalo, wala. Kapag eleksyon, grabe, ang daming sinasabi. Puro ngawa, walang gawa. At lagi lang naluluko pagdating Dahil may mga manluloko kagaya ng mo. eleksyon. Ang daming pagdating siya na mismo. tuwing eleksyon.
Masakit sa loob ko na makita. O Diyos mío, as if, no, na hindi siya kabilang sa mga nanloko, mga kababayan. Ang babait lahat ng mga kandidato. Ikaw? Puro pangako, puro Oo, pangako. Ay, naku, mga kababayan. Ay, nako. Yun po, ang nakikita ko, puro pangako, puro pangako. Siguro may salamin yan, ha, o may screen dyan na, kaharap ni Pacquiao na nakikita niya ang kanyang sarili na binidyohan. Sabi niya, nakikita ko puro pangako. Kung Kita lahat niya yung mga sarili pangako niya. ay natupad, Mayaman na kami. ang yayaman na ng bawat Pilipino, ang yaman na ng ating bansa. Nasaan na yung mega prison? Yan, imulat natin ang ating mga mata. Yung korupsyon na yan, Imulat yung mga mata. yan ang pinaka-sintro ng problema ng ating bansa. Bago Sa ang ultimo Pilipinas revenue income ng ating gobyerno, nawawala na. Sige, sabihin mo yan kay Ngag-Ngag. So yun po, kailangan mag-isip tayo ng mabuti. Wow, mag-isip ng mabuti. Kayo mga kababayan, nag-isip na ba kayo ng mabuti? Iboboto nyo ba ito? Sige, iboto nyo para mananatili tayong lubog sa kahirapan. Anong masasabi nyo dito mga kababayan sa mga buladas na naman ni Pacman? Post your comments below.